Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Yung buong chapter po ang ating babasahin. Job chapter 1. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamelyo, at 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kanilang bahay, at tuwin ay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alimang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim nilang nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon ng mga anghel at ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ang daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao at may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat ng kanyang tinatangkilik kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. At sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama at ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, ang mga tupa at ang mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y, may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. At hindi pa siya halos nakakatapos magsalita, ay may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay, at ako lamang po ang natirang buhay. Verse 20, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina at hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay at siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. At sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Kung meron mang isa sa maituturing natin na pinaka-well-meaning na Bible character sa Biblia, at sabihin na nating isa sa pwede nating maituring na meron pinaka-purong o dalisay na character o pagkatao, palagay ko'y isa na doon si Job. Sa paraan ng pagpapakilala sa kanya, siya ay tunay na kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus. Pwede ko pa nga sabihin na halos wala kang pwedeng makitang maipipintas sa taong ito. Samantalang tayo, aminin man natin o hindi, ay puno tayo ng maraming kapintasan. At madalas pa nga yung kapintasang yon ang madalas nating napupuna kaysa sa mga bagay na magaganda. Pero kay Job, kapansin-pansin na lahat ay positibo, lahat ay magaganda,
Lahat ay katangi-tangi, lahat ay kahanga-hanga patungkol sa Kanya. Almost perfect, ika nga. And yet, sa isang taong ito na napaka-ayos ng pamumuhay, napakaganda ng pagkatao at namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, isang matinding hamon ang dumating sa Kanya, na sumubok hindi lamang ng Kanyang buhay, kundi ng Kanyang pagkatao. Napakabilis na mga pangyayari, hindi po ba? Kung nasundan natin ang kwento, napakabilis na mga pangyayari na para bang sa isang iglap lamang ay nagbago na bigla ang kalagayan ng taong ito pagdating sa kanyang kalagayan. Mula sa isang saganang pamumuhay tungo sa isang salat na pamumuhay, sa isang malusog na pangangatawan tungo sa isang katawang merong matinding karamdaman o sakit. At sa isang buhay na puno ng paghanga tungo sa mga masasakit na paratang at panghusga. Nasa chapter 2 yun natin mababasa. And yet kahit sa kabila ng lahat ng ito, ng mga nangyari kay Job, tinapos ng author ang chapter 1 sa paraan ng pagsasabing, purihin si Yahweh. Pinuri ni Job ang Diyos sa kabila ng lahat ng iyon. Hindi nagbago ang lagay ng puso ni Job. Hindi ba isang magandang katangian yun? At isang magandang dapat natin tularan sa taong ito. Na sa kabila ng maraming mga nangyari sa kanyang buhay, nagbago ang kanyang sitwasyon, nagbago ang kanyang kalagayan, nagbago ang mula sa dating maalwan ay naging mahirap, nagbago ang lahat. At kahit yung kanyang pisikal na kalagayan ay nagbago, pero yung kanyang panloob ay never na nagbago. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ganyan tayo. Magbabago ang maraming bagay sa buhay natin, babaguhin ito, pero wag nawang magbago ang panloob nating pagkatao. Ang ating puso ay manatili pa ring puro at nagbibigay lugod sa Diyos. Ang puso niya o ni Job ay punong-punungan ng pagkilala at pagpupuri sa Diyos. At yun ang kahanga-hanga sa kwentong ito tungkol kay Job, na sa anumang naging sitwasyon, siya ay nanatiling kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Palagay ko yun ang isa sa pinaka-challenge sa atin araw-araw, na mamuhay palagi ng kalugod-lugod sa Diyos. Kapag ang mga bagay ay waring ayos sa ating buhay, parang madali lang gawin yon. Pero kapag ang mga bagay sa ating buhay ay hindi natin maintindihan kung paano patatamain. Hindi na rin natin magawang patamain ang ating buhay sa ating kaugnayan sa Diyos. Kaya kung paano tumugon si Job sa kanyang karanasan at kalagayan ay lalong nagpatingkad ng kanyang pagkatao, hindi po ba? At ito ang hamon sa atin kung paano tayo tumutugon sa mga nangyayari sa ating buhay. Maganda man o masama, ay nagpapakita at nagpapakita pa rin tayo ng attitude natin ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya sa atin na mga mananampalataya lalo tigit, palagay ko ito ang mahalaga din nating matutunan at maging practice sa ating pamumuhay. Na anuman ang karanasang dumating, nawa ang palaging ma-highlight sa ating buhay ay yung isang pusong palaging kumikilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Pinipiling palaging magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Mula dito sa istoryang ating binasa, gusto kong pagbulayan natin ito at tingnan natin mula sa naging karanasan ni Job ang mga praktikal na halimbawa kung saan nasusubok ang ating kakayanan at ang ating kalooban sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kailan nga ba ang mga tamang panahon para tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos? Kailan nga ba ang tamang panahon na dapat tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos? Una, sa panahong tayo'y pinagpapala.
sa panahong tayo pinagpapala. Sabi sa verse 3, binigyan tayo ng kaunting view kung gaano karami ang ari-arian o yaman na meron si Job. Tingnan niyo sa verse 3, ang sabi doon, marami siyang alila. Yan ang una. At siya ang pinakamayaman sa buong silangan. O kung sabihin natin sa buong silangang Mindoro, ay siya ang number 1 na pinakamayaman. And then, ang tupa niya ay ilan? 7,000. Meron siyang kamelyo na 3,000. Ang kanyang mga baka, 1,000. Ang 500 at 500 inahing asno. May nakita akong isang article na nagpapaliwanag o nag-explain ng konti tungkol sa yaman ni Job. At ikinumbert niya ito sa kasalukuyang pera. Ano? Sa pounds. So, kinumbert ko naman sa peso. Yung 7,000 tupa, ang katumbas niya kung sa pera natin ngayon, ay 135,967,000. Yung 3,000 kamelyo, ay ang average niya, kung humigit kumulang ang halaga ay nasa 3 billion. 3 billion. At yung 1,000 baka, 34 billion. Yung 500 asno, 19 million. Humigit kumulang ang kanyang total net worth daw ay pagsasamahin lahat. Hindi pa kasama ang mga lupain. Ay nasa 3,200,000,000. Kapantay na ng net worth ni Lucio Tan. Ganong karami ang kanyang pera. Ganong karami ang kanyang kayamanan. Kaya makikita natin na hindi biro ang yaman ni Job. Hindi po ba? Ang totoo sa isang ginawang pag-aaral, kung sino ang pinakamayamang tauhan sa Biblia, si Job ay nasa 13 ang posisyon. Isang billionaire icon, mapalad ang kanyang sambahayan. Kasi nai-enjoy nila ang saganang pamumuhay. Ngunit mansinin natin na bago ang verse 3, meron munang verse 1. At papaano ipinakilala si Job sa verse 1? Sabi doon, mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos, at hindi gumagawa ng masama. In short, namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya itong si Job ang tunay na may 4 na M. Mabuting tao, malinis ang pamumuhay, may takot sa Diyos, mayaman. At kahit ang Diyos mismo ay nagpapatotoo kung anong klaseng tao si Job pagdating sa verse 8. Di same lang ang sinabi. Ang sabi ng Diyos, napansin mo ba si Job ang lingkod ko? Wala siyang katulad. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, hindi gumagawa ng masama. Kaya si Job ay nasa isang kalagayan na tuwang-tuwa ang Diyos sa kanya. Wow! Sana tayo ganun din. Tanungin mo nga yung katabi, ano kaya ang Diyos? Tuwang-tuwa sa iyo ngayon? Tuwang-tuwa ang Diyos na tinitingnan, minamasdan at minamasid ang buhay ng kanyang lingkod na si Job. Kaya hindi lamang mayaman si Job sa material, pinansyal, etc. Mayaman rin siya sa mabubuting katangian. Kaya yun ang nakita ko dito mga kapatid na maganda nating hindi dapat iniiwan kapag tayo niloloob ng Diyos sa paunlarin sa ating kalagayan, sa ating pamumuhay, dapat sinasabayan din natin ng pagyaman ng ating pagkatao. Dapat din natin iniiwan yung ating karakter kapag tayo pinapaunlad ng Diyos. Dapat pagyamanin din natin ang mabubuting katangian sa atin. Dahil ito ang problema minsan ng marami. Kapag iniaangat ng Diyos, naiiwanan ng magagandang katangian, ang natitira kayabangan. O sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang ganon. Huwag tayong ganon. Kapag umangat sa buhay, hindi ba't ang mismong buhay ni Job ay naging isang pagsamba na sa Diyos? Hindi ba? Yung kanyang mismong buhay na yon, yung kanyang klase ng pamumuhay araw-araw, ay isa ng pagsamba sa Diyos. Kaya wag nawa tayong makakalimot tulad ng ginagawa ng iba at nangyayari sa iba.
Kung hindi magiging mapagbantay ang bawat isa sa atin sa panahong tayo'y pinagpapala ng Diyos sa maliit o malaki man yun na ating pagtingin, ang tendency at pwedeng panganib na mangyari sa sino man sa atin ay maging Panginoon natin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Nagiging Panginoon natin ang yaman, ang ating mga pag-aari. Kahit nga ang mga mahal sa buhay natin, nagiging Panginoon natin. Ang anumang yaman na meron tayo ay dapat na nagbubunsod sa atin para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Matapos ang matinding trahedya na dumating kay Job, ano ang sinabi ni Job sa verse 21, yung ating tema? Ang sabi ni Job, si Yahweh ang nagbibigay. Alam niyo po ba itong maiksing katagang ito ay punong-puno ng theology. Laman ng katagang ito ang maraming paniniwala at mayamang paniniwala tungkol sa Diyos at tungkol sa mga bagay na dapat nating pinapahalagahan sa buhay. Ano ang paniniwalang meron si Job tungkol sa kanyang katayuan? Na sa lahat ng meron siya, ang kanyang kayamanan, kabuhayan at maging ang kanyang sambahayan ay galing sa Diyos. Kaya ang ating paniniwala tungkol sa buhay at mga itinuturing na pag-aari ay nakakaapekto sa klase ng ating pamumuhay at sa klase ng ating pagsamba. Itinuturing ni Job na ang lahat ng meron siya ay bigay ng Diyos. Mahalaga ba yung statement na yon? Na itinuturing natin na ang lahat ng meron tayo ay bigay ng Diyos. Yun ang tamang attitude, yun ang attitude ni Job. Ang attitude ni Job ay nagsasabing, kung hindi ibibigay ng Diyos, wala ako nito. Hindi po ba yun yun? Kung hindi ibibigay ng Diyos, wala ako nito. Kaya ang sabi niya, purihin si Yahweh. Kung hindi ako bibigyan ng Diyos ng kakayanan na magtrabaho, wala akong itatrabaho, wala akong kikitain. Kung hindi ako bibigyan ng kakayanan ng karunungan at pag-iisip ng Diyos, hindi ako makakakilos ng ayos at mapapaunlad ang anumang meron ako. Lahat ng ibinibigay sa atin. Kaya anumang pag-aari meron tayo, pupurihin natin ng Diyos. Dahil wala tayo nun kung hindi ipagkakaloob ng Diyos. Kung ikaw ay biniyayaan ng anak, purihin si Yahweh. Nagkaroon ka ng trabaho. Ano ang tama? Purihin si Yahweh. May kakayanan na talino kang nakaaangat sa iba, purihin si Yahweh. May bago kang damit, purihin si Yahweh. Lahat tayo nakabago. Kasi kanya-kanya tayo ng kulay. Amen? Purihin si Yahweh. Yun ang tamang tugon. Si Job ay isang halimbawa sa ating lahat, lalo tigit, na pwede kang maging napakayaman, ngunit nananatiling namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at puno ang puso ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya pwede pala naman yon. Minsan kasi mayroong mga maling pag-iisip na yung mga sobrang mayayaman na yan, ay sa demonyo. Kasi kung saan nanggagaling ang kayamanan niyan, hindi. Yung mga nasa flood control siguro. Pero pwedeng ikaw ay napakayaman, and yet ikaw ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng isang awit, seek the giver, not the gift. O para naman kay Job, worship the giver, not the gift. May mga pagkakataon na nakakalimot tayo magpasalamat sa Diyos dahil ang puso natin ay wala na sa Diyos, kundi nasa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan ka ng negosyong mapagkakakitaan, ang problema, binabad mo ng gusto ang buhay mo doon, nawalan ka na ng panahon para sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang trabahong inapanalangin mo, nung nasa iyo na at may trabaho ka na busy ka masyado, wala ka naman ng panahon sa Diyos. Kahit ang linggo ay sinasakripisyo. Ang paglimot sa pinagmulan ng lahat ng bagay na meron tayo ay maaaring indikasyon na meron ka ng ibang inapanginoon.
Ang trabaho mo na ang inapanginoon mo. Ang negosyo na ang inapanginoon mo. Ang kayamanan mo na ang inapanginoon mo. Ang sariling galing mo na ang inapanginoon mo. Yung asawa mo na ang inapanginoon mo. Hindi dapat ganoon. Huwag nating hahayaang ang lubos na pagtangkilik sa lahat ng binibigay ng Diyos ay maglayo naman sa atin sa Diyos. Hindi intensyon na Diyos na ibinigay sa atin ang isang bagay para ilayo niya lumayo tayo sa Kanya. Ang intensyon ng Diyos, kaya ibinibigay anumang mga bagay na meron tayo, ay para gamitin yun sa Kanyang kapurihan. Pag-isabi sa iyong katabi, baka nasusobrahan ka na kapatid. Huminto rin ba minsan-minsan? Huminto kung kumakailangan at magbigay ng makabuluhang panahon para sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan anumang meron tayo ngayon at magtatanggap natin bukas. Lahat yun ay sa Panginoon. Hindi lamang yan kayamanan, kasama na ang talino, kakayanan, kahit ang impluensya na meron tayo, kalusugan, lakas, at siyempre ang ating buhay. He is the source of everything. Ang sabi ni Santiago sa chapter 1 verse 17 ay ganito, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago at hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Napakalinaw ng talata, ano po? Na lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay galing sa Diyos. Kaya pagkagising sa umaga, ang simpleng pagsasabing, Panginoon, salamat sa buhay na kaloob, ay isang magandang practice. Salamat sa lakas, salamat sa pagkain, salamat sa binigay niyo po sa aking asawa, kahit maraming tiisin. Salamat. Parang nag-react kayo ng gusto . Salamat na binigyan niyo ako ng mga anak, kahit araw-araw ay hindi mapigilan ang init ng ulo. Salamat sa lahat. Salamat. Mga simpleng panalangin lang ito mga kapatid. Ngunit, nag-reflect ng ating pinahahalagahan sa buhay. Nag-reflect ito kung sino ang pangunahin sa ating puso. Kaya nga itinuturo natin sa mga bata, sa layuning turuan sila na maging habit ang magpasalamat sa Diyos. Sinasalamin ang ating palagiang pagpapasalamat at pagpupuri kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa ating buhay. Anong bagay ang meron ka ngayon na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos? Anong mga bagay ang tinanggap mo sa nakaraan, sa kahapon, ng isang buwan, na maaring after mong matanggap yun ay nagpaka-enjoy ka na, nalimutan mo nang magpuri sa Diyos. Sobrang excitement. Kaya sa panahon na tayo ay pinagpapala, wag na wag nating kalilimutang purihin ang Diyos. Kaya yun ang una. Kailan nagiging hamon ang magpuri at sumamba sa Diyos? Una, sa panahon ng pagpapala. Pangalawa, sa panahon ng kawalan at kahirapan. Napaka-healthy ng respond ni Job sa sitwasyon na kanyang naranasan. Bakit? Ano ba ang nangyari sa taong ito? Nawala ang lahat. Lahat ng kanyang kayamanan, yung 3 billion net worth na yun na meron siya, naubos. At yung pwedeng maituring na mas pinakamahalagang yaman pa doon, ang kanyang mga anak, nawala din. Naubos lahat. Kapag nawala ang lahat ng pinaghirapan mo ng bigla at mabilis, anong gagawin mo? Paano ka magpupuri at magpapasalamat sa Diyos ngayong nawala ang lahat ng ito? Tila mas madali ang magpasalamat, sabi ng isang awit, kapag tayo ay merong pagpapalang tinatanggap. Pero kapag wala ngang pagpapala tayong waring makita at nauubos pa ang mga meron tayo, parang mabigat ang magbitiw ng
pasasalamat. Paano ka aawit? Paano ka maglilingkod? Paano ka susunod? Kung wala ka nga. Kung salat ka. Hindi ba't ang nangyari kay Job ay nakapanlulumo? At isang napakasakit na karanasan para sa isang individual. Paano ka magpupuri sa ganong nakabibigla at nakakapangilabot na mga pangyayari? Hindi ko alam kung meron sa atin sino man na makakatulog pa noon sa isang normal na sitwasyon. Pero ito ang isa pang kahanga-hanga kay Job. Kahit sa panahon na nawala ang lahat sa kanya, pareho lamang ang wikang kanyang sinambit noong panahong meron siya at ngayong wala na. Ano yung wika na yon? Anong sabi? Purihin si Yahweh. The same na wika lamang ang kanyang sinambit. Ito ang totoong challenge sa marami sa atin. Dahil madalas kapag nagbago ang mga kalagayan natin sa buhay, lalo na mula sa nakasanayang buhay, nawawala din ang ating practice of gratitude sa Diyos. Kaya lalong nasusubok kung gayon kung saan nakasandig ang ating buhay kapag nawala ang pwede nating ituring na makakapitan. Kung bawiin ng Diyos ang iyong yaman, ang iyong ari-arian, ang iyong trabaho, ang iyong mga anak, o sino mang mahal sa buhay na itinuturing mong napakahalaga sa iyo, o di kaya ang iyong kalakasan, ang iyong kalusugan, kaya ba nating sambitin yung sinambit ni Job? Si Yahweh ang nagbibigay. Si Yahweh ang kukuha. Purihin si Yahweh. Gusto kong maniwala na maaaring sa pagsambit ni Job ng mga wikang iyon, at the same time ang kanyang puso ay nagdurusa sa kasawi ang naranasan niya. Pero totoong totoo ang sambit ng mga salitang ito sa kanyang puso. Purihin si Yahweh. Kaya pwede naman pala yun. Bagaman mahirap, hindi natin minamaliit yung karanasang yun. At palagay ko wala sino man sa atin ang mananalangin sa Diyos sa Panginoon. Subukin mo nga ako ng katulad ng kay Job. At matingnan ko kung kaya ko. Hindi ba't ang karanasan ni Job ay nagtuturo sa ating magpurit magpasalamat sa Diyos sa meron o wala? Amen? Sa meron o wala? O, pakisabi sa iyong katabi, sa meron o wala? O, ano ang ating gagawin? Makapit daw sa kontraktor. Mali yun. Sa Diyos. Magpupuri tayo sa Diyos. Ngayon, inuusisa ko yung reaksyon ni Job. At ano ba yung sikreto? Ano ba yung meron siya? Saan nanggagaling yung kanyang lakas? Para magawa niya yun. Kasi sa ating kanyang-kanyang kalagayan, hindi natin pwedeng itumbas ang ating sarili sa kanya kung sa atin pinadaan yung baka. Hindi natin alam kung paano tayo mag-react. Pero anong makikita natin na pinagkukunan ng lakas ni Job at ng attitude na ito ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Meron akong at least 2 bagay, maaring higit pa doon. Pero meron 2 bagay ako napansin. Mahalaga yung postura na meron si Job ng oras na yon. Una, yung postura ng pagpapakumbaba. Ang sabi doon sa verse 20, nung matapos na, sunod-sunod yung mga balita, siguro nung mapansin mo wala nang nadating. O pagdating sa verse 20, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ito ay act of humility and worship sa harapan ng Diyos. Isang taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at ina-acknowledge kung sino siya at sino ang Diyos. Na para bang sinasabi ng taong ito, I have nothing without you.
At yan totoo palagi sa ating pagpupuri sa Diyos, na hindi natin pwedeng alisin yung elemento ng pagpapakumbaba sa tunay na pagpupuri sa Diyos. Ang pagpapakumbaba, ang posturang marahil kailangan nating matutunang lahat para magawa nating tunay na mapapurihan ang Diyos at mapasalamatan ang Diyos sa anumang pagkakataon, sitwasyon at karanasan ng ating buhay. Ang naging tugon ni Job sa lahat ng nangyari sa kanya ay hindi galit. Hindi ba? Merong dahilan naman si Job para magalit. Doon sa mga taong gumawa ng masama, pumatay sa kanyang mga alagang hayop. Doon sa ilang mga yon. At siyempre sa isang hindi makakristyanong pagtingin, pwede niyang kagalitan ng Diyos. Bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko? Mas masama naman siya kaysa sa akin. Sa halip anong unang ginawa niya, siya'y nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pinili ni Job na bumalik sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ano man ang natamo mo sa buhay, kapatid, dapat tayong matuto sa halimbawa at ugaling ipinakita ni Job. Hindi ito akin, ito'y sa Diyos. Hindi ka uunlad kung wala ang Diyos. Hindi ka magtatagumpay kung wala ang Diyos. Hindi ka magkakaroon ng anumang mayroon ka ngayon, gaano man kaliit o karami iyan, nang walang pabor, walang biyaya, walang pagpapala, at walang kabutihang ipinadaloy ang Diyos. Masakit, ngunit hindi naging mahirap kay Job na purihin pa rin ang Diyos. Dahil ang pagpapakumbaba'y nagsasabing, it's not about me, it's about God. Malinaw kay Job na wala siyang pwedeng angkinin at ipagmalaki na kahit anumang kanya. Malinaw sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ano ang sabi niya? Verse 21a, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ito ay pangungusap ng isang taong nagtuturo ng tamang pagpapahalaga. Nasaan nakatali ang puso ni Job? Hindi sa mga bagay na meron siya, kundi sa Diyos. Kaya hindi mahirap kay Job na sumambit pa rin ang mga pagpupuri at pagpapasalamat na yon. Dahil alam niyang wala naman siyang bibit-bitin sa kamatayan. Kaya kung ano ang pinapahalagahan mo, malamang-lamang yun ang sasambahin mo. Kung ang Diyos ang higit na mas mahalaga sa buhay mo, kahit mawala ang lahat ng bagay sa buhay mo, mananatili pa rin sasamba ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang itinuturing nating pinaka sa lahat ng meron tayo. Kaya huwag masyadong mahigpit ang kapit sa mga bagay na mawawala. Doon tayo humigpit ng kapit sa hindi mawawala. Amen po ba? Kaya kung mawala man ang lahat ng tinatangkili ko, hindi yon dahilan para hindi tayo magpuri sa Diyos. Kung nalugi ka man itong nakaraang mga buwan, ang baba ng palay. Pero may good news daw po, sabi ni Pastor Manny, mataas next year. Kaya mabawi tayo. Mas higit sa lahat ang anumang bagay, ang Diyos ay mas higit sa lahat ng anumang bagay na meron tayo sa ating buhay. Kasi ganito yung mga kapatid, pag titinan natin. Kapag itinuring natin ang Diyos na higit sa lahat ng anumang bagay, never mong mararamdaman na ikaw ay wala. Never mong mararamdaman na ikaw ay lost, na ikaw ay hopeless, ikaw ay helpless. Dahil ang Diyos ay higit sa lahat ng yan. Yan ang sinasabi sa Awit 4 verse 7. At nakaka-bless ang verse na ito na nagsasabi ng ganito. Awit 4 verse 7. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Kaya kapag nasa Diyos nakasandig ang ating puso, hindi tayo palaging kukulangin. Hindi tayo mawawala ng dahilan para magalak, para magpuri, para magpasalamat.
At sa karanasan ni Job, nagpapatunay ito na kahit mawala ang lahat ng bagay sa buhay mo, hindi ka pa rin kulang. Dahil ang Diyos ay higit at sapat na. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit mawala ang lahat ng bagay sa buhay mo, hindi ka kulang. Kahit nakipag-break sa iyo ang kasintahan mo, hindi ka kulang. Ayaw niyong umamin Pangalawa na napansin ko sa pinanggagalingan ng lakas ni Job ay yung postura ng buong pagtitiwala sa Diyos. Natutunan ni Job na magtiwala ng lubos sa kanyang manlilikha. Sabi ni Job, siya ang nagbibigay. Ano yung sunod na salita? Siya rin ang kukuha. Yan po ay isang pangungusap o kataga ng isang taong kinikilala niya at kilala niya kung sino ang kanyang Diyos. Ang Diyos niya, ang Diyos na manlilikha. Pinagmumulan ng lahat. Pinanggagalingan ng lahat. At may author ng lahat ng meron siya sa buhay niya. Masakit tulad ng sinabi ko kanina, ngunit hindi nagbago at nawala ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Dahil ever since, hindi naman inalis ni Job ang kanyang puso sa Panginoon. Hindi niya hinayaang maigapos siya ng mga pag-aaring meron siya, ng kayamanang meron siya, para diktahan ang kanyang pamumuhay at pagpapahalaga. Yan ang problema minsan ng iba, na ang mga bagay na meron tayo ang nagadikta na kung paano tayo kikilos, kung paano tayo mamumuhay. Kaya sabi ni Paul Washer, kung ikay tunay na Kristiyano, bakit kaamoy mo ang mundo? Kung ikay tunay na Kristiyano, dapat hindi mo kaamoy ang mundo. Dapat iba ang amoy mo sa amoy ng Kristiyano. Huwag mo lang amoy ang katabi mo. Hindi siya nanangan sa anuman sa mga ito dahil alam niyang ang Diyos ang tunay na pinagmumulan. Kaya kailangan nating sanayin ang ating sarili na wag papaalipin sa anumang pag-aaring maituturing natin. Tulad ng mga binanggit ko na kanina. Kayamanan, kakayanan, talino, impluwensya, lakas, at kahit ang ating mga buhay. Huwag ilalagak ang buhay at tiwala sa mga bagay na pansamantala. Dapat sa Diyos, sa pangwalang hanggan. Hindi lamang nagpakita si Job ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Nagpakita rin si Job ng attitude na wala siyang inasisi na kahit ano sa nangyari sa kanya. Hindi niya sinisi ang Diyos o kahit yung mga taong yon. Wala siyang sinisi. Sa halip, tinignan niya sa paraang may buong pusong pagtitiwala sa mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos sa kanyang buhay. Malaki ang tiwala niya na merong dahilan ang Diyos sa lahat ng ito. Kaya nagtitiwala tayo na dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat sa ating buhay, marahil ay marami sa atin dito, katulad ng mga nakalipas na mga kaganapan, ang maraming naging lugi sa ating kabuhayan, nabawasan ang ating kita, hindi na nga tumubo, nabawasan pa ang kapital. Ang iba'y nawalan marahil ng trabaho, nagkautang, at iba pang mga krisis na ating dinaanan. Kaya kahit wala kang kinita, kahit nalugi ka, kahit nasiraan ka ng mga pananim nitong nakaraang bagyo, kahit nawalan ka ng trabaho, kahit na kinakapos ka ngayon, kahit na parang ang bigat-bigat ng pasanin mo, masasabi pa rin natin bang purihin si Yahweh? Kaya mo pa rin bang sambitin ang wikang ito na purihin ka, O Diyos? Yes, you can. Kung tutularan natin ang attitude ni Job, magagawa pa rin natin magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil ang pinakamalaking dahilan na pwede nating tingnan ay dahil may Diyos tayo na mabuti. May Diyos tayong makapangyarihan. May Diyos tayong may control sa lahat ng bagay.
Walang duda na si Job is a man of faith. At sana'y tayo ganun din, na maging man of faith tayo, na anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi magbabago ang ating tiwala sa Diyos. Yun ang ating magiging lakas at sandata para maharap ang iba't ibang mga pagsubok na pwedeng dumating sa atin. Kapag bumitaw ka sa pananalig mo sa Diyos, lahat ay mawawala na talaga sa iyo. Ikaw na ang pinakaaba na tao sa mundo. Pangatlo at panghuli, sa panahong hindi mo maunawaan ang nangyayari, o sabihin ko, sa panahong masama ang mga nangyayari. Hindi lamang kabuhayan, kayamanan, mga anak ang naging trahedyang dumating kay Job. Pati ang kanyang kalusugan, yun ang panghuling-huli. Ang kanyang pisikal ay ginalaw din ni Satanas. Kaya talagang parang wala na halos natira sa taong ito. Kung hindi siya nagkasakit marahil, iniisip ko lang, ay baka mapaparaanan pa niya na makabawi-bawi sa mga nawala sa kanya. Pero siya nagkaroon ng sakit na matindi sa chapter 2. At ang kanyang asawa ay hindi na nakatiis. Sa maraming sugat na meron siya sa kanyang katawan, sabi ng kanyang asawa sa verse 9, sumpain mo na ang Diyos na yan. Sumpain mo na ang Diyos mo. Kapag hindi na natin matiis ang mga paghihirap, pag hindi na natin matiis ang mga bagay na dumadating sa ating buhay, pagka hirap na tayo, ano ang iyong reaksyon? Lalong kung bababa sa harapan ng Diyos, o maghahanap ng maninisi. Inipat ang sitwasyon na meron si Job ay isang napaka-desperadong sitwasyon. Na sa isang normal na tao ay hindi imposible na makagawa ng masama. Sa tindi ng pangangailangan. Pero yun ang reality sa sitwasyong ito. Siya ay nasa isang sitwasyon na parang napaka-hopeless na. And yet, purihin pa rin si Yahweh. Awit 42 verse 11. Sabi doon, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siya'y aking aasahan. Magpupuri ako muli. Pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas. Ang Diyos na walang hanggan. Kaya kahit sa isang hopeless na sitwasyon, ang isang taong puno ng pag-asa at tiwala sa Diyos ay palaging nakakakita ng liwanag para purihin ang Diyos. Bakit naging napakahirap ng sitwasyon ni Job? Kasi ito'y mga bagay na hindi naman niya pinilano. Hindi pinilano ni Job na magkaubos ang lahat ng kanyang kayamanan at magkamatay ang kanyang mga anak at siya'y magkasakit. Gusto ko pang maniwala na yung sinabi kanina sa binasa nating verse 5, siya'y gumigising na maaga para ipanalangin ang kanyang mga anak, ay nagpapakita ng kanyang intensyon at pangarap para sa kanyang pamilya. Ng isang buhay na maayos at matiwasay at nagbibigay kaluguran sa Diyos. Pero minsan, may darating na mga pangyayari sa ating buhay na wala sa plano. Kwintado mo na yung kita mo, nitong nakaraang October, November, naku, biglang binagyo yung sagingan. Laki nang nawala. Kwintado mo na yung kikitain eh. Iniisip mo na, okay, dito ko inalagay, inasalansan mo na. Ay merong dumating na hindi inaasahan. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Tulad ni Job, magpupuri pa rin tayo sa Diyos. Hindi dahil natutuwa tayo sa mga nangyari sa atin, dahil nalugi tayo, kundi dahil alam nating meron tayong isang sovereign God na nakakaalam kung bakit nangyari ito at bakit niya pinahintulot ito. Hindi ba yung lahat na nangyari yung kay Job ay bukod sa trahedya, ay talagang masasamang pangyayari yun? Talagang napakasamang mga sitwasyon yun?
Siguro nga sasabihin ng iba, lalo yan ay request ni Satanas na subukin. Ay, anong unfair naman ng Diyos kay Job? Pero sabi ng Roma 8:28, palagi kayo memorize ng iba sa inyo ito. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya, sa prinsipyong ito, ang lahat ng mga bagay ay nangyayari at nagkakalakip-lakip ayon sa layunin ng Diyos. Kaya minsan pinapayagan niyang mangyari isang pangyayari for a greater purpose. Bagaman hindi naman itinuturo ng Biblia na ang Diyos ang may akda ng sakit at pagdurusa, dahil yan ay resulta ng kasalanan ng tao, bunga ng pagkakasala at pagsuway ng tao. Sa kaso ni Job, ito ay mga rare na kaso na si Satanas ang nasa likod ng trahedyang dinanas niya. Kung bakit ganun na lamang ang pagbibigay ng Diyos kay Job na sige, ay labas na tayo doon. Pero ang malinaw sa atin ay meron dahilan ang Diyos sa lahat ng ito. Hindi man natin maintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay, pero inaalaw minsan ng Diyos para sa higit na mas dakilang layunin. Gusto ko maniwala na kahit si Job mismo ay hindi niya initially maintindihan kung bakit nangyayari ang mga nangyaring yon. Kaya nga ang kanyang mga mababait na mga kaibigan, sa halip na i-comfort ay inahusgahan ang taong ito. Dahil sa kanilang pag-observe, waring pag-observe, si Job daw ay namuhay ng may pagsalangsang sa Diyos. Kaya minsan ay madjudge tayo ng mga tao. I-judge tayo ng iba, sasabihin nila kung kailan nagbago ang iyong pananampalataya, kung kailan ka nagseryosong sumunod sa Panginoon, doon naman nagdatingan ng iba't ibang mga karanasan yan sa buhay mo. Maigi pa sana nung hindi ka naging Kristiyano, tahimik ang buhay mo. The more na gusto mong sumunod sa Diyos, the more na tila nagiging mahirap at magulo. Ang mga expectation mo hindi nangyayari agad. And ano ang leksyon sa buhay ni Job? Ang leksyon na ito nagtuturo sa atin ng ganito, sa pananampalataya at pagsunod, sadyang hindi palaging madali. Hindi palaging maalawan, at hindi palaging kaginhawahan ang mayroon. Sa pagsunod sa Diyos, hindi palaging pabor, hindi palaging pagpapala ang pwedeng maranasan. Mayroong hirap, mayroong pagdurusa, mayroong pagtitiis, mayroong pagsasakripisyo. Kaya tama ang sinabi ni Job sa chapter 2 verse 10 bilang sagot niya sa kanyang asawa. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Kaya malinaw kay Job na kung ipahintulot ng Diyos ito, nasa Diyos yun. Wala sa akin. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi ba't ang mga pagdaan natin sa iba't ibang mga hirap ay misay kailangan natin para matutunan nating tumatag at lalong umasa sa Diyos. And at the same time, para lalo nating ma-appreciate kung gaano kahalaga ang manatili sa presensya ng Diyos. Sabi sa verse 22 sa ating teksto, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job at hindi niya sinisi si Yahweh. Sa halip na magreklamo, mas piniling purihin si Yahweh. Sa halip na magalit, mas piniling purihin si Yahweh. Sa halip na manisi at maghanap ng masisisi, pinili niyang purihin si Yahweh. Sa halip ng magmukmuk lamang sa isang tabi, pinili niyang purihin si Yahweh. Ikaw, ano ang sitwasyon na meron ka ngayon? Anong kalagayan? Anong karanasan ang meron ka na? Hindi mo maintindihan bakit ipinahintulot ng Diyos na mangyari. And worse, kung yan ay waring mga masasamang pangyayari. Pagdating sa chapter 2 ng Job, sinambit ni Job ang ganitong
mga pangungusap. Job chapter 42 verse 1 to 3. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, kausap niya ang Diyos. Anumang balakin mo'y walang makahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humahatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Inamin ni Job sa mga pangusap na ito na hindi niya nauunawaan ang lahat ng bagay. Ngunit tinanggap niya ang katotohanan, hindi man niya nauunawaan ang lahat, nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya katulad ni Job, kailangan din nating tanggapin na hindi natin mauunawaan ang lahat ng dahilan ng mga nangyayari sa ating buhay. Isa lamang ang dapat nating paniwalaan, na hindi dapat magbago. Ang ating Diyos ay mabuti. Amen? Kaya gaano man kasama ang mga nangyayari sa buhay mo, unexplainable man yun para sa iyo. At hindi mo man makita ang dahilan, bakit sa iyo ba dapat mangyari yun? Sa halip na yun ang iyong tingnan, bumaling ka na lamang sa Diyos. Tulad ng sabi ng ang Bible sa atin, fix your eyes on Jesus. At magtiwala ng lubusan sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Ang karanasan ni Job ay nagtuturo sa atin ngayon ng mga ilang mahalagang mga bagay na ito. Una, ang tamang pagtingin sa mga bagay na ating inaari ay nakakaapekto sa ating pamumuhay at pagsamba. Kaya mahalagang i-recognize natin na ang mga kaloob na natatanggap natin mula sa Diyos ay totoo, hindi nararapat yun para sa atin. Ang totoo, hindi tayo karapat-dapat sa sinabi ni Santiago sa 1 chapter 1 verse 17. Na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ganap at mabubuting bagay. Hindi tayo karapat-dapat sa mga ganap at mabubuting bagay na yon. Ang karapat-dapat sa atin ay kapahamakan, maparusahan. Pero mahalagang ma-recognize natin yon. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga regalong ito dahil pinili niya na bigyan ka. Hindi dahil karapat-dapat ka. Mahalaga ang pag-unawa sa katotohanan ito para magkaroon din tayo ng tamang pananaw sa ating mga inaturing na pag-aari. Hindi tayo magiging proud kung mayroon tayong higit na pag-aari kaysa sa iba. At hindi naman tayo magiging bitter kung waring mas kukunti ang meron tayo kaysa sa iba. Tayo ay mga tagapangasiwa lamang ng anumang mabubuting kaloob na pinili ng Diyos na ibigay sa iyo. Kung yan ay mas kaunti kaysa dun sa isa, mas marami yon. Well, yan ang maaaring hanggang dyan ang kakayanan na meron ka na ibinigay ng Diyos. Kung dadami pa't lalaki pa dyan, hindi mo na kaya. Eh, dapat nating ingatan bilang mga tagapangasiwa. Dapat nating pangalagaan dahil lahat ng ito'y sa Diyos. Kung paanong tayo ay pag-aari ng Diyos, lahat ng mga bigay niya sa atin ay tunay na sa Diyos din lamang. Ngayon, si Job ay isang tipikal na halimbawa ng isang Kristiyanong dumaan sa matinding pagsubok at matinding paghihirap at nagtagumpay sa dulo. Ini ba ang chapter 42 ay napakaganda ng ending? Tingnan nyo sa chapter 42, basahin natin. Paano tinapos ang kwento tungkol kay Job sa chapter 42. Ang sabi doon sa verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. At nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Kaya yung kanyang mga pag-aari kanina, mga hayop, nadoble ang bilang. Nadoble ang bilang. Kaya kung kanino 3 billion ang kanyang net worth, ay ngayon ay 6 billion na mahigit. Doble.
Kaya hindi nagkasala si Job. Sabi doon, kahit sa salita, hindi siya nagkasala. Nananatiling nasa diwa ng pagpupuri at pagsamba si Job. Kaya ang karanasan ni Job ay isa ding patunay para sa atin na ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay hindi dapat nakadepende sa anumang mga bagay na itinuturing nating pag-aari. Hindi ito nakabatay sa ating kalagayan. Hindi ito nakabatay sa ating nararamdaman. Hindi ito nakabatay sa kung anong meron ka ngayon. Ang pagpupuri sa Diyos, mga kapatid, ay isang pagpapasya na palagi mong pipiliin. Anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong nararamdaman, saan ka man makarating sa buhay. Ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay palagi mong papasyahan. Kaya tinuturuan tayo ni Job na sa meron o wala, purihin si Yahweh, sa kasaganaan o wala, o hirap, purihin si Yahweh. Hinihikaya tayo ng Biblia na gawing ugali ang pagpupuri sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Kaya kasama na ba dun sa lahat ng pangyayari yung mabuti at maganda, masama na mga pangyayari? Kasama na ba dun yun sa lahat? Kasama na dun yun. Regardless kung anong klaseng pangyayari yan, kung anong klaseng karanasan yan. Ang sabi sa atin ng Biblia, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ng lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Gusto kong magtapos sa maiksing, tapos na talaga ito, dito sa maiksing statement na ito. Nakita ko lamang itong article na ito sa internet. Ang sabi niya, hindi ko alam yung author, you can't control the wind, but you can adjust the sails. Life isn't about what happens to you. It's about how you react when things happen to you. The power of control is in your hands. Your attitude, good or bad, is up to you. So choose the better side. So choose the better side. Simple lang inasabi ng statement na yun. Hindi natin kontrol lahat ng pwedeng mangyari sa ating buhay. Pero yung ating reaksyon, yung ating magiging tugon, yun ang dapat nating, yun ang pwede nating mapili. Yun ang pwede nating mapasyahan. At ngayon pa lamang, pipiliin na natin, papasyahan na natin. At sabi ng author nito, either yan ay good or bad, ang sabi niya, choose the better side. Kaya ang pinaka-better side, always say, thank you, Lord. At tulad ng sinabi po ni Job, sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, sa anumang karanasan, anuman ang aking nararamdaman, pupurihin si Yahweh. Muli, si Yahweh ang kukuha, si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh ang kukuha, purihin si Yahweh. Palakpakan po natin ang Panginoon.